Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful and enkindle them the fire of your love. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. On the evening of that first day of the week, when the doors were locked, where the disciples were, for fear of the Jews, Jesus came and stood in their midst and said to them, "Peace be with you." When he had said this, he showed them his hands and his side. The disciples rejoiced when they saw the Lord. Jesus said to them again, "Peace be with you. As the Father has sent me, so I send you." And when he had said this, he breathed on them and said to them, "Receive the Holy Spirit. Whose sins you forgive are forgiven them, and whose sins you retain are retained." My dear friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good morning po sa inyong lahat. Batiin natin ang mga katabi natin ng good morning. And my dear friends, 50 days after the resurrection, we have come to this most special and important celebration in the church, the Pentecost Sunday, the fulfillment of the promise of the Lord. Nangako si Kristo sa kanyang mga alagad, hindi kayo iiwang nag-iisa. Last Sunday, we celebrated the solemnity of the ascension of the Lord. Kaya wala na ang image ni Kristo, umakyat na. Umakyat na sa langit, bumalik na sa Ama. Pero hindi ibig sabihin niya na wala na siya sa piling natin. We still have the Paschal candle. And we still have the light of Jesus. Ang sabi ni Kristo, ako ay babalik sa Ama, pero hindi kayo iiwang mag-isa. Bababa ang Espiritu Santo, the third person of the Holy Trinity. Next Sunday, we will celebrate the Most Holy Trinity Sunday. Buo na sila. Pero sa araw na ito, pag nilaya natin ang biyaya ng ikatlong persona ng iisang Diyos, the gift of the Holy Spirit, ang Espiritu Santo ay bumaba bilang liwanag natin, bilang lakas natin. Sapagkat alam natin, sabi ni Kristo, hindi madali ang gagawin ninyo. Siguro sabi ng mga alagad, tingnan mo na ito. Sabi mo, hindi madali, tapos iniwan mo kami. Minsan ganun tayo, no? Ito naman, binigyan ako ng trabaho, tapos ako lang pala mag-isa. Hindi. Ang sabi ni Kristo, bababa ang Espiritu Santo at mananatili sa inyo. Kaya kung babalikan natin ang kasaysayan ng simbahang Katolika, hindi naging madali ang lahat. Dumaan ang simbahang ito sa maraming pagsubok, sa maraming paghihirap, bakit nananatili pa rin? Because of the Holy Spirit. Ang Espiritu Santo ang lakas na binigay ni Kristo para makaya ng mga alagad natin ngayon ang hirap at pagsubok sa gitna ng ating pagmimisyon. Kaya nga, ano ang tawag sa Pentecost Sunday? Ito rin daw, di ba, kapag nakapula, pag nakakita ka ng nakapula, kagaya nila, ano ang biro natin sa kanila? Wow, birthday mo. Kaya pula. Pero true enough, ang sabi ng simbahan, ito rin ang kaarawan ng ating simbahan. Sapagkat nang bumaba ang Espiritu Santo, nagsimula ang misyon ng simbahang Katolika. Ipahayag ninyo ang mabuting balita. Kaya nga ito rin ang tinuturing na kaarawan ng ating simbahang Katolika. One Holy Catholic
Apostolic Church. Kaya ang bati natin sa bawat isa, kahit hindi siya nakapula, batiin ng katabi, happy birthday. Palakpakan natin ang ating simbahang Katolika, biyaya ni Kristo. Malakas sa palakpak para sa ating simbahang itinatag ni Kristo. No? Kaya celebration natin ito. At kapag may birthday, syempre may regalo. Alam niyo may regalo sa ating simbahan ang Panginoon. Meron tayong bagong regalo, isang bagong kasamang maglilingkod sa ating simbahan, sa katauhan ng ating bagong seminaristang makakasama sa loob ng 4 na buwan. Siya po ay graduate na ng seminaryo at ngayon naghahanda na sa kanyang ordinasyon bilang diakono. Bising-busy. Kaya let us welcome in our community, Brother Joniel Plana. Siya po ay mula sa parokya ng Mary the Comforter sa Maricaban, Pasay. Siya po ay kabilang sa Archdiocese of Manila. 3 sila ngayon na merong pre-diaconal. Kahapon hinatid siya dito ni Father Leo Ignacio. Napakabait ni Father Leo, talagang hinatid pa ang kanyang mga seminarista. Sinisigurado lang na sila ay makakarating dito. So, 4 na buwan natin siyang makakasama sa ating komunidad. Tayo'y nagpapasalamat to, alalahunin nyo, ilang seminarista na naman ang dumaan kagaya ng dati, no? Bago pa ang pandemic, bago pa ang ilang pari pa, dinadalawan na o binibigyan na kayo ng mga seminarista. Alam nyo, biyaya yun. Ibig sabihin, napakataba ng lupa ng simbahang ito, ng komunidad ng Leberisa, para tumubo, umusbong ang bukasyon mula sa komunidad na ito. Kaya biyaya kapag tayo po ay nadadalan ng mga seminarista kagaya ni Brother Joniel at ng mga nagdaang pang seminarista. Kaya nga ho, patatagin pa natin ngayong linggo ng Pentecostes. Tanggapin natin ang biyaya ng Espiritu Santo upang magawa natin sa kabila ng hirap at pagsubok ang ating misyon bilang nag-iisang simbahan ni Kristo. Maalala ho natin mga kapatid, bakit ibinigay ang Espiritu Santo? Sapagkat nga hindi madali. Nabubuhay pa si Kristo, nakaranas na ho sila ng pag-uusig, ng hindi pagtanggap, ng pananakit. Kaya hindi alam ni Kristo, dama ni Kristo ang kaba ng mga alagad sa ating ebanghelyong narinig. Kaya ano ang binigay ni Kristo sa kanila? Dahil alam ni Kristo, dama ni Kristo ang kanilang takot pagkatapos na siya ay namatay. Ang akala ng mga alagad, babalik na sila sa dating buhay nila. Anong mangyayari sa atin? Anong gagawin na natin ngayon? Kaya, nung si Kristo ay muling nagpakita sa kanila, ano ang unang biyaya ni Kristo? Kapayapaan. Peace be with you. Alam ni Kristo, dama ni Kristo, ang hirap at gulo ng isip at puso nila. Mga kapatid, sa mga pagkakataon sa buhay natin na hindi mo na maintindihan ang sarili mo, nalilito ka na sa gagawin mo, hindi mo na alam kung ano ang pipiliin mo, ito ang unang tandaan mo. Hindi ka nag-iisa sa pinagdadaanan mo. Kasama nila si Kristo. Nung sila ay nalilito sa gagawin nila, nung sila ay nahihirapang pumili, kasama nila si Kristo. Daman sila ni Kristo. At pangalawa, kapag nahihirapan, nalilito at natatakot na tayo, tawagin natin ang Espiritu Santo. Come, Holy Spirit. Guide me, protect me. Kaya sabi ni Kristo, ipadadala ko sa inyo ang Espiritu Santo para gabayan kayo at ipagtanggol kayo. Kaya tingnan niyo ang simbahang Katolika, bakit nananatili pa rin nakatayo? Sa kabila ng maraming pagsubok, pagkakamali nito, sa kabila ng maraming paghihirap nito, dahil sa Espiritu Santo. Kaya mga kapatid, ngayon po, maya-maya lamang ay ating pong makikita ang pagtatalaga
ang pangako ng mga punong lingkod ng ating simbahan dito sa Assumption. Ito ang dasal natin para sa kanila na sana lukuban sila araw-araw, hindi lang tuwing linggo, hindi lang kapag may proyekto, hindi lang kapag may programa, hindi lang kapag fiesta, hindi lang kapag mahal na araw at Pasko. Araw-araw. Sa bawat sandali ng buhay nila, lukuban nawa sila ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santong laging gagabay at magtatanggol sa kanilang paglilingkod. Ang ganda ng sinabi ni Father Jason Gonzales nung Friday. Minsan kapag tayo pinipili, na kapag tayo ang pinipili na maglingkod, normal. Normal na ang sagot natin, kunwari, bakit ako? Why me? Sabi ng isa, kunwari ka pa. Pero ang sabi ng Panginoon, bakit hindi ikaw? Mahiwaga ang bawat bukasyon. May bukasyon sa pag-aasawa, may bukasyon sa pagpapari, may bukasyon sa pagiging single. Lahat yun bukasyon at lahat yun mahiwaga. Minsan tatanungin natin, bakit kaya sila nagkatuluyan? Bakit kaya siya walang asawa? Bakit naging pari yan? Mahiwaga ang bawat bukasyon. Ang bawat pagtawag ng Diyos ay mahiwaga, pero biyaya. At lagi nating tatandaan, pag tinawag at pinili tayo ng Diyos, walang tinawag ang Diyos na pinabayaan niya. Kaya yung una at ikalawang pagbasa, magandang paalala. Ang kawalan ng pagkakaisa ay kawalan ng kapayapaan. Kaya nga ang binigay ni Kristo, peace be with you. At siyempre, pagkatatanggap nila ng Espiritu Santo, nakapagsalita sila sa iba't ibang lengguwahe. Pero kahit magkakaiba ang kanilang paglengguwahe, nagkakaisa sila. Bakit? Sapagkat iisang Espiritu lamang ang tinanggap nila. Kaya paalala na kahit magkakaiba ang uniforme ninyo, kahit magkakaiba ang titulo ng inyong organisasyon, iisang Espiritu Santo lang ang tinanggap ninyo. Ang ganda ng sinabi sa akin nung kami ay nag-iikot nung panahon ng pandemya sa iba't ibang kulungan. Kasama ko ang Missionaries of Charity. Nagpunta kami sa kulungan sa Baseco. Ang sabi ng mga madre, hati kasi kami Ako magdadala ng tubig, ng tinapay, sila magdadala ng iba pa. Sabi ng madre, 50 lang daw. Pagdating namin, 100 plus. Sabi ko, sister, paano ngayon yan? Sabi kasi, Father, 50 lang Dumami sila. Lumapit sa akin yung kanilang parang mayor doon sa kulungan. Sabi niya, huwag kang mag-alala, Father, akong bahala. Sabi niya sa mga kasama niya, wala mo nang kukuha. Magkakasya at makakaya kung hindi tayo magkakanya-kanya. Magkakasya at makakaya kung hindi tayo magkakanya-kanya. At sa loob ng kulungan ko narinig yan. Sa mga taong kung ituring ay walang alam, walang silbi, at walang kaya. Kaya sa pagpapatuloy na misa natin mga kapatid, ang Espiritu Santo biyaya sa bawat pamilya, komunidad, sa bawat pagsasama. There is unity in diversity. Hindi porket magkakaiba, hindi pwedeng magkaisa. Pero kung matututo lang tayong huwag magkanya-kanya, merong pagkakaisa. Kaya ipagdasal natin ng ating simbahan na sana ang bawat isa sa atin ay maging biyaya kahit mahiwaga. Dahil tatandaan natin, ang magpapatakbo ng simbahan, hindi ang talino mo, hindi ang pera mo, hindi ang posisyon mo, hindi ang kasikatan mo, kundi ang Espiritu Santo. Come, Holy Spirit, guide us, protect us, stay with us. Amen.